I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Well, magre-react lang po tayo So, siyempre, binibigay natin yung side natin, yung tingin natin, ano ba ang problema nitong mga Duterte family sa administrasyon, 'di ba? Hindi po natin alam kung ano ba ang motibo nila na lagi na lang ang pamahalaang Marcos Jr. ang pinupunterya. Lahat po ng galaw ng Pangulo pinupuna. Kumusta naman kaya ang issue para sa kanila? 'Di ba? Hindi nila pinupuna yung mali na nagawa nila. Lalo na po ito si Pulong Duterte na tumatanggap ng 51 billion. Kinonfirm po 'yan ni ex-Yusek Cabral, yung itong nagpakamatay na kay Pulong Duterte napunta ang 51 billion noong panahon ng ama niya. Sabi kasi dito mga kababayan, sa mga Marcos loyalists, puna ni Pulong na pinupolitika ang tulong sa mga mahihirap ibinalik ng Malacanang. Saan ka makakita? 'Di ba? Tumulong ka para saan? Para ano? 'Di ba, mga kababayan? So I think sila ganun, 'di ba? Ganun sila, pinupolitika nila lahat ng mga nangyayari sa bansa. Kasi nga may ambition sila na bumalik sa Malacanang. Kaya namumulitika sila ngayon. Why? Ito nga, ayun tingnan nyo. Itong pagpuna niya, in a way of pamumulitika yan. Why? Kasi para makuha nila ang simpansya ng sambayan ng Pilipino, para paniwalaan sila na itong mga tulong sa mga mahihirap pinupolitika. Grabe. Saan ka makakita sa isang utak na pulbura tulad ni Pulong Duterte na wala na lang ginawa kung hindi pumuna, samantalang siya walang ginawa, kahit isang bills or batas wala pang pinasa. You see, hindi niya pinuna yung sarili niya na laging nagta-travel around the world, at isa pa, hindi po nagtatrabaho, napakatamad. See? Tapos ngayon ang Malacanang namumulitika. Hoy, excuse me. Tatakbo ba si Pangulong Marcos Jr.? Hindi, di ba? Pagkatapos ng termino niya sa 2028, wala na. Hindi na siya pwede makatakbo. Hindi naman siya pwedeng ma-re-elect kasi yun naman po ang sinabi ng saligang batas. Di ba? Kundi ba naman ipalito? Puro mema. Kumusta naman kaya yung kapatid niya? Wala namang ginawa. Ganun din siya. Sabi dito mga kababayan, Congressman Pulong Duterte na ginagawang armas sa politika ng mga kaalyado ng administrasyon ng pondo para assistant to individual in crisis AX. Wow. Ito guys, ang mahirap. Pag wala kang ginawang kabutihan sa kapwa, tumulong, tulad nito, through AX, mas malala yung pagpupuna nila, di ba, ng mga anti-Marcos. Sasabihin nila, wala naman ginagawa yan walang kwentang presidente. Ngayon, at tumulong ka, may magandang programa para sa mahihirap, mali pa din. Hindi ba kayo nagtataka sa mga ginagawang ibig sabihin, hindi ba kayo nagtataka sa mga Duterte? Pinupuna yung iba, pero yung sarili nila hindi nila kayang punain, na napakatamad nila, wala silang ginawa sa bayan na ito, kundi puro kaguluhan. Tulad ng sinasabi ko mga kababayan, subukan nyo na tumahimik ang mga Duterte. Tingnan nyo, maganda ang social media, walang toxic. Kasi ang DDS at itong magkapatid na Duterte, toxic talaga yung mga yan. Tulad na sinabi ko, pinupuna nila ang gobyerno, pero hindi nila pinupuna
yung sarili nila, yung bayan nila. Oh, you see? Tumulong ka na nga, masama ka pa. Kumusta naman kaya sila? May naitutulong? Wala. Itong siraulo na ito, na sindikato na ito, puro pamumuna, samantalang sa walang ginawa, kundi mag-travel. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng ginawa pala ni Pangulong Marcos Jr., puro pamumulitika, hindi naman siya tatakbo sa 2028. Di ba? Hindi na kailangan, alam nyo guys, no? Hindi na kailangan mamumulitika si Pangulong Marcos Jr. If ever, kung halimbawa nakasaad sa saligang batas, pwede mag-re-elect ang isang presidente. Nako, matik na yan, mananalo uli pag tumakbo. Hindi, totoo yun, mga kababayan. Ha? Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na iginagalang niya ang pananaw ni Congressman Duterte, pero baka nakalimutan niya nito ang naging pahayag noon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y lahat ng ibinibigay ng mga politiko ay galing sa kaban ng bayan. Okay. Yan dapat ang nakikita ni Pulong. 'Di ba? I think guys, ang nangyayari kay Pulong, baka nasobrahan sa paggamit ng illegal na kontrabando. 'Di ba? Nakalimutan niya yung sinasabi ni Papa niya nung panahon na yun. Hindi kayo naloka. O, di ba? O, di ba? Di ba sangkot ito sa magnetic filter? Na 6 point something billion. Oh, nakapasok na sa bansa. Sangkot din yung bayaw niya. Hindi kayo na, ay, ewan ko. Ugaling askal talaga. Sabi dito, ipinaalala ni Castro sa pamabatas na tuwing Pasko ay namimigay ang kanilang pamilya sa Davao at ang haba ng mga pumipila para makakuha ng ayuda. Yun. 'Di ba? Sampal sa pagmumuka nito, left and right 'Di ba? Since 2022, namimigay ang Pangulo, tumulong sa mga mahihirap, tapos ngayon niya lang sinasabi, wow. Alam mo, sarap to sampalin sa magkabilang muka yung pak. 'Di ba? Para magising. Na-over to siguro pinta. Ayun. Sabi po dito, alam niyo pag si Yusek Castro ang makasagot, talagang sapul yan, laging sabit sa mga DDS. Totoo 'yun. Malinaw anya na gusto lamang ni Congressman Pulong na maging negatibo ang tingin ng mga tao sa gobyerno. Gayong malaking bagay ang mga natatanggap ng publiko sa gobyerno. Di ba? At least, ang pera ng bayan, which is ang tax, napupunta sa ating mga kababayan. Ang tanong, yung 51 billion ba napupunta sa taong bayan? Saan ang resibo? Pulong. Di ba? Saan? Buti tumulong. Magandang programa nga, X. Malaki ang tulong yan. Subukan mo tanungin yung mga beneficiary niyan. Sabihin nyo sa kanila, payag ba kayo natanggalin ang IX? Anong sagot nila sa inyo? Sabihin na, no. Ayaw namin tanggalin. 'Di ba? Yan, si Pulong, magaling mamuna, pero hindi niya pinuna yung sarili niya. 'Di ba? Sabi po dito, sinabi ng opisyal na inaasahan ng palasyo na walang magandang marinig mula sa kampo ng mga Duterte dahil sarado ang isip nila sa mga ginagawa at programa ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ouch, sakit yun. Diba? Totoo naman yun Ano ang maaasahan nyo sa mga Duterte? Puro lakwat sala naman ang ginagawa nila, mga tamad naman yan. Diba? Ano ang asahan nyo sa mga Duterte? Puro paninira lang sa gobyerno. May narinig ka ba magagandang pananalita galing sa kanila? Wala. As in, wala. Wala kang maasahan yan, kundi trouble family, mga travelers family around the globe. Sana all maraming pera. Ano kayang business ni Pulong? From the start, mga kababayan. Di ba? Sa totoo lang, itong mga ganitong klaseng congressman, dapat hindi na to ibinubuto, guys. Kasi walang kakwenta-kwenta. Walang walang maasahan dito. Kundi nagpapalaki lang ng bitlog ito Ang alam lang nito, kundi pumunta sa mga bear house, yun, mamumukpok ng bugaw.
Di kayo naloka. Yan. Oh, see? Pupunain mo yung tulong ng gobyerno. Anong silbi mo bilang administrasyon ng 6 na taon kung hindi ka magbigay ng tulong sa kapwa mo Pilipino? O, di ba? At least, ang pera ng taong bayan napupunta rin sa mamamayang Pilipino. Lahat nakikinabang. Ang AX, ay sos, guys, malaking ginhawa at tulong yan sa ating mga kababayan na mahihirap. Totoo yun. O, di ba? Sabi nga ni Yosek, di ba? Yan ang sinabi niya yun. Baka nakalimutan niya. Sinabi ng tatay niya na noon lahat ng binamahagi ng mga politiko ay ng mga politika ay galing sa kabanang bayan. Lahat ang mga Duterte na migay tuwing Pasko sa Davao, kilong ano yan? Sa Davao, kilometrong ang haba. Oo, di ba? I think karamihan naman yata ng politiko, guys, every Christmas yata namimigay sila ng mga pang Christmas Noche Buena, right? Yes. There's nothing wrong, guys, if you give some ayuda to your nasasakupan. Wala namang problema doon. Christmas very understand naman yun. But siyempre, mga bes, pagdating sa gobyerno, baka ngayon lang nagre-research or baka ngayon lang nag-scroll down si Pulong Duterte na nakita niya tumulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga mahihirap. Di ba? Baka hindi niya nakikita since 2022 kaupo lang ng Pangulo. Hindi ba niya nakikita yung tulong ng Pangulo sa mga magsasaka na kung saan talaga namang 57 billion plus binayaran ng utang, dekada na. Dumaan pa sa Duterte administration, pinabayaan ng mga magsasaka, walang tulong. O, di ba? Hindi ba nakita ni Pulong yun? O, pero si PBBM, wow na wow ka talaga. Siguro, guys, not siguro, masasabi natin, one of the best president of all time. The only one, guys. Si Pangulong Marcos Jr. Oh, hindi ba kakalimutan yan? Sa magandang pamumuno niya, yung leadership niya, wow. Yung mga idea niya, yung mga abilidad niya, mga solusyon, wow na wow. Si Pulong, mayroon? Walang solusyon, kundi konsumisyon. Oh, 'di ba? Always distraction. Sa administrasyon. Kasi ang ginagawa nito, kundi mamuna, hindi pinuna ang sarili niya. So, yun, mga kababayan. Kaya yan, sabits na naman ng mga Duterte at mga DDS. Ewan ko ba sa mga ibang DDS sa Davao, ba't binuto nila itong mga to? Actually, sa Davao, maraming mga squatter area kaya. Kumusta naman kaya yung so ibig sabihin, yung pagpapagawa ng bahay sa Davao City, pambansang pabahay, pamumulitika pala yun. Yung mga labas dyan sa Davao, ginawa ni Pangulong Marcos Jr., di pamumulitika din yun. Di ba, kundi ka ba namang gunggong? Si Pulong, guys, walang sariling diskarte yan Ang diskarte niya, yan, kundi nasasangkot sa, magnetic lifter, na kinargar sa, ilang container ba yon na kontrabando, nasangkot ang pangalan niya. Yun, doon siya magaling. So, yun, mga kababayan, see you again on my next upload. Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload videos. Bye and babus. God bless Philippines.